Tumayo ako ng dahan-dahan. Lumakad pasulong patungo sa driver. Kuya, hinipo ko ang kanyang balikat at naramdaman ko, malamig, tulad ng bato. Dahan-dahan akong lumakad pabalik sa daanan. Nakita ko ang mga pasahero. Wala ng mga ulo. 2 taon na akong wala sa Pilipinas. 2 taon na akong nag-ipon sa abroad para lang makauwi ng maayos. Para may dala akong pera. Para may dala akong regalo. Para makita ulit ng aking ina ang mukha ko. Hindi lang sa video call. Hindi lang sa maliit na screen ng lumang telepono niya na laging nangangalikig ang koneksyon. 2 taon. At nandito na ako. Huling bus na pauwi ng probinsya. 11:00 ng gabi. Terminal sa Cubao. Maingay, mausok, puno ng mga taong may kani-kanilang pupuntahan. Bumili ako ng tiket, kinuha ang upuan ko sa gitna at inilapag ang maleta sa itaas. Pagod na pagod ako. Hindi lang sa katawan, sa kaluluwa. Yung pagod na hindi nawawala kahit matulog ka ng 9 na oras. Yung pagod na nanggaling sa pagiging malayo sa mga taong mahal mo sa buhay. Lumabas na ang bus. Dahan-dahan pagkatapos, mabilis, hanggang naging dilim na lang ang labas ng bintana. Natulog na ako. Sa panaginip ko, nakita ko si nanay. Nasa kusina siya, kalmado. Nagluluto ng sinangag na may itlog. Yung laging ginagawa niya noong bata pa ako at may pasok ako ng maaga. Amoy na amoy ko pa rin yung mantika, yung asin, yung simpleng pagmamahal na nakalagay sa bawat sandok. Nanay, bakit ka nandito? Tanong ko. Lumingon siya sa akin. Ngumiti. Yung ngiti niya na hindi ko nakikita sa video call. Yung buo, yung mainit, yung totoo. Naghihintay ako sa iyo, sabi niya. Matagal na. Sandali na lang, nanay. Nakasakay na ako. Malapit na ako. Pero hindi na siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumayo. Papalayo ng papalayo. Hanggang naging dilim ang lahat sa paligid niya. Nanay, nagising ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natulog nang magising ako sa lamig. Hindi yung lamig ng aircon. Iba. Parang may bigat. Ngumiti ako sa sarili ko. Malamig lang ang aircon. Okay lang. Tumingin ako sa paligid. At iyon nang mapansin ko na parang mas kaunti na ang mga pasahero kaysa kanina. Kailan sila bumaba? Hindi ko narinig ang bus na huminto. May katabi akong babae. Nakadamit ng puti, mahaba ang buhok. Nakaangat ang ulo sa upuan. Medyo nakabuka ang bibig. Natutulog. Pero hindi gumagalaw ang dibdib niya. Pinagmasdan ko siya ng ilang segundo. Minsan, hindi halata ang paghinga ng tao kapag malalim ang tulog. Normal lang, sabi ko. Huwag mag-isip ng masama. Lumingon ako sa bintana. Wala na kaming nadadaanan na ilaw. Bundok na. Makitid na kalsada. Kahit mga bahay, wala na. Parang nagbiyahe kami papasok sa lugar na hindi dapat puntahan ng bus. Kinuha ko ang telepono ko. Walang signal. Okay, bundok. Normal. Pero nang tiningnan ko ulit ang loob ng bus, mas kaunti na talaga ang mga tao. Mga 4 na lang. Lahat natutulog. Lahat nakaangat ang ulo. Lahat hindi gumagalaw. Tumayo ako ng dahan-dahan. Lumakad pasulong patungo sa driver. Kuya, bulong ko. Nasaan na tayo? Anong oras na? Walang sagot. Kuya, hinipo ko ang kanyang balikat at naramdaman ko, malamig, tulad ng bato, tulad ng hindi buhay. Dahan-dahan akong lumakad pabalik sa daanan. At sa pagkakataong iyon, sa ilaw ng bus na parang kumukupas na rin, nakita ko ang mga pasahero. Wala ng mga ulo. At ang isa, tumigil ang puso ko. Sa dulo ng bus, tabi ng bintana, nakadamit ng pamilyar na kulay, rosas na daster. Buhok na may halong puti na, kamay nakapatong sa kandungan, may hawak na rosaryo. Nanay. Naalala ko bigla yung huling video call namin. 3 araw na lang bago ako umalis ng abroad, pauwi. Nakita ko kung gaano siya kapayat. Mas payat kaysa nung nakaraang tawag. Pero ngumingiti pa rin siya, laging ngumingiti. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Basta makauwi ka lang. Yun lang ang kailangan ko. Hindi ko sinabi sa kanya na may naramdaman akong masama. Na 3 gabi bago ang flight ko, hindi ako makatulog.
na parang may isang bagay na humihila sa dibdib ko. Parang sinasabihan ako, magmadali ka. Nagmadali ako, pero baka huli na. Takbo na agad ako pababa ng daanan. Nanginginig ang buong katawan ko. Lumuha na ako bago pa ako makarating sa kanya. Nanay, ako to si Mark. Nandito na ako, nanay. Nandito na ako. Nakaharap siya sa bintana. Hindi lumilingon. Nanay, dahan-dahan niyang ibinaling ang mukha sa akin at nakita ko ang kanyang mga mata. Walang buhay, walang kibo, walang luha. Pero sa gilid ng kanyang labi, isang ngiti. Mahinahon, mapagmahal. Yung ngiti na kilala ko mula pagkabata. Yung ngiti na lagi niyang ibinibigay sa akin tuwing umaalis ako para magtrabaho sa malayo. Ibinaba niya ang kanyang kamay at hinipo niya ang aking pisngi. Malamig ang kamay niya, pero malambot pa rin, pamilyar pa rin. Matagal na kitang hinihintay, bulong niya. At sa sandaling iyon, napalingon ako sa salamin ng bintana. Nakita ko ang aking refleksyon. Nakaupong tuwid sa upuan, kamay nakapatong sa kandungan. Walang kibo, walang ulo. Hindi na ako nakatayo sa daanan. Nandoon na ako yung kasama nila, kasama ni nanay, at doon ko naalala yung aksidente sa airport kanina, yung tunog ng pagbagsak, yung dilim na biglang dumating. Hindi na ako nakauwi para bisitahin ang aking ina. Magkasama na pala kaming uuwi. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.